Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Mateo Kapitulo 26. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus. Nang magkagayoy, ang mga pangulong saserdote at ang mga matanda sa bayan ay nagkatipon sa looban ng dakilang saserdote na tinatawag na Caifás. At sila'y nagsanggunian upang hulihin si Jesus sa pamamagitan ng daya at siya'y patayin. Datapwat sinabi nila, "Huwag sa kapistahan, baka magkagulo sa bayan." Nang nasa Betanya nga si Jesus sa bahay ni Simon na kitongin, ay lumapit sa kanyang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungwento na lubhang mahalaga at ibinuho sa kanyang ulo samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. Ngunit nang makita ito ng mga alagad ay nagalit sila at nagsabi, "Ano ang layon ng pag-aaksayang ito? Sapagat ito'y maipagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha." Datapwat nang mahalata ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Bakit ninyo binabagabag ang babae? Sapagat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Sapagat laging nasa inyo ang mga dukha, datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Sapagkat sa pagbubuhos niya nitong ungwento sa aking katawan, ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalala sa kanya." Nang magkagayoy, isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ay naparoon sa mga pangulong saserdote at sinabi, "Ano ang ibig ninyong ibigay sa akin at siya'y ibibigay ko sa inyo?" At siya'y tinimbangan nila ng 30 putol na pilak. At buhat ng panahong yaoy, humanap siya ng pagkakataon upang maibigay siya. Nang unang araw nga ng tinapay na walang libadura, ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus at nagsabi, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ng kordero ng Paskwa?" At sinabi ni Jesus, "Magsipaso kayo sa bayan sa gayong tao at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit ang aking panahon. Sa iyong bahay magpapasko ako pati ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-uutos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang kordero ng Paskwa. Nang dumating nga ang gabi, ay nakaupo siya sa pagkain na kasalo ang 12 alagad. At samantalang sila'y nagsisikain ay sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." At sila'y lubhang namanglaw at nagpasimula ang bawat isa na magsabi sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" At siya'y sumagot at sinabi, "Yaong kasabay kong idampot ang kamay sa pinggan, ay siya ring magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay papanaw, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, datapwat sa aban yung taong magkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak." At si Judas na sa kanya'y nagkanulo ay sumagot at nagsabi, "Ako baga, Rabay?" Sinabi niya sa kanya, "Ikaw ang nagsabi." At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala, at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad, at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat, at ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat dyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nagbubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas, hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago, nakasalo ko na kayo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olivo. Nang magkagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayong lahat ay magdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Datapwat pagkabangon ko ay mauuna ako sa inyo sa Galilea." Datapwat sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Kung ang lahat ay magdaramdam sa iyo, ako kailanmay hindi magdaramdam." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ako'y mamamatay na kasama mo at hindi kita ikakaila." Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Nang magkagayoy, dumating si Jesus na kasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani. At sinabi sa kanyang mga alagad, "Magsiupo kayo rito
samantalang ako'y pumaparoon doon at manalangin. At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagpasimula siyang namanglaw at nanlumong totoo. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko, hanggang sa kamatayan. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga, maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kanyang naratnang natutulog, at sinabi kay Pedro, Ano, hindi kayo maaring makipagpuyat sa akin ng isang oras? Kayo'y magpuyat at magsipanalangin, upang wag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, ngunit mahina ang laman. Muli siyang umalis at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. At siya'y nagbalik na muli at naratnan silang natutulog sapagkat nabibigatan ng kanilang mga mata. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo, na sinasabing muli ang gayon ding mga salita. Nang magkagayoy, lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, Matulog na kayo at magpahinga. Narito, malapit na ang oras at ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo, humayo na tayo. Narito, malapit na nagkakanulo sa akin. At samantalang nagsasalita pa siya, dumating si Judas na isa sa 12 at kasama niya ang lubhang maraming taong may mga tabak at mga panghampas. Mula sa mga pangulong saserdote at sa matatanda sa bayan, ang nagkanulo nga sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat na sinasabi, Ang aking hagkan ay yaon nga, hulihin ninyo siya. At pagdakay lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Magalak, Rabay, at siya'y hinagkan. At sinabi sa kanya ni Jesus, Gawin mo ang dahil ng pagparito mo. Nang magkagayon ay nagsilapit sila at kanilang sinungaban si Jesus at siya'y kanilang dinakip. At narito, ang isa sa mga kasama ni Jesus ay iniunat ang kanyang mga kamay at binunot ang kanyang tabak at sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tenga. Na magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, Isauli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagat ang lahat ng nangagdatangan ng tabak ay sa tabak mamamatay. Oo, akala mo ba hindi ako makapamamanhik sa aking ama? At padadala niya ako ngayon din ng mahigit 12 pulutong ng mga anghel? Kung gayoy, paano bang matutupad ang mga kasulatan na ganyan ang nauukol na mangyari? Sa oras na yaon ay sinabi ni Jesus sa mga karamihan, Kayo bagay nagsilabas na waring laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako. Araw-araw ay nauupo ako sa templo at nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. Datapwat nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Nang magkagayoy, iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. At si Jesus ay dinala ng nagsihuli sa kanya sa dakilang saserdoteng si Caifás, na dooy nagkakapisa ng mga eskriba at matatanda. Ngunit si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo hanggang sa looban ng dakilang saserdote, at siya'y pumasok at nakiumpok sa mga punong kawal upang makita niya ang wakas. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patotoong kabulaanan laban kay Jesus upang siya'y kanilang maipapatay. At yaoy hindi nila nasumpungan. Bagaman maraming nagsiharap ng mga saksing bulaan, ngunit pagkatapos ay nagsidating ang dalawa at nagsabi, Sinabi ng taong ito, Maigigiba ko ang templo ng Diyos at muling itatayo ko sa 3 araw. At tumindig ang dakilang saserdote at sinabi sa kanya, Wala kang isinasagot na anuman. Ano itong sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Datapwat hindi umimik si Jesus at sinabi ng dakilang saserdote sa kanya, Kita'y pinapanumpa alang-alang sa Diyos na buhay. Nasabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ikaw ang nagsabi, gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit. Nang magkagayoy, hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit na sinasabi, Nagsalita siya ng kapusungan. Ano pa ang kailangan natin ng mga saksi? Narito ngayon narinig ninyo ang kapusungan. Anong akala ninyo? Nagsisagot sila at kanilang sinabi,
karapat dapat siya sa kamatayan. Nang magkagayoy, dinurahan nila ang kanyang mukha at siya'y kanilang pinagsusuntok at tinatampal siya ng mga iba. At nagsasabi, "Hulaan mo sa amin, ikaw Kristo, sino ang sayo'y bumubugbog?" Nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban at lumapit sa kanyang isang alilang babae na nagsasabi, "Ikaw ay kasama ng taga-Galileang si Jesus." Datapwat siya'y kumaila sa harap nilang lahat at sinabi, "Hindi ko nalalaman ang sinasabi mo." At paglabas niya sa portiko ay nakita siya ng ibang alila at sinabi sa nangaroon, "Ang taong ito'y kasama rin ni Jesus na taga Nazaret." At muling kumailang may sumpa, "Hindi ko nakikilala ang tao." At pagkaraan ng sandali ay nagsilapit ang nakatayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, "Sa katotohanan ikaw man ay isa rin sa kanila, sapagkat pinapakilala ka ng iyong mga pananalita." Nang magkagayoy, nagpasimula siyang manungayaw at manumpa, "Hindi ko nakikilala ang tao," at pagdakay tumilaok ang manok. At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok ay ikakaila mo akong 3 beses," at siya'y lumabas at nanangis na mainam.